Ang kwentong ito ay base sa totoong pangyayari. Karanasan ito ni Lolo Delfin na anak sa labas ng lolo ko sa tuhod. Magandang araw sa iyo, Sir Mac, at sa lahat ng tagapakinig mo. Ako nga pala si Rani, at ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa karanasan ni Lolo Delfin na naging malapit sa puso ko at siya ring nagturo sa akin ng ilang mahahalagang bagay tungkol sa buhay. Taong 1924, ipinanganak si Lolo Delfin sa San Ildefonso, Bulacan. Itong mga panahong ito, kilala ang pamilya ng kanyang ama bilang isang magaling na manggagamot sa lugar. Kaya naman nang mabuntis nito ang ina ni Lolo Delfin, itinago silang mag-ina sa Mindoro at doon na nanirahan. Meron kasi itong asawa at dalawang anak. Itago na lang natin sa pangalang Ruben ang ama ni Lolo Delfin. Ayon sa sabi-sabi, may kakayahan daw si Ruben na magpahilom ng kahit anong sugat gamit lamang ang mga damong nasa paligid. Nang minsan daw kasing maglinis ito ng bukirin, nakakita ito ng dalawang ahas na nagpapambuno at dahil sa takot, tinaga niya ang dalawang ahas. Naputol ang ulo ng isa at nakatakas naman ang isa pa. Laking gulat daw ni Ruben nang biglang umigkas ang naputol na ulo at dumapo ito sa malaking puno ng Gemelina. Nakita din niya na nagbalik ang ahas at may kung anong nasa loob ng bunganga nito. Dahil sa takot, pinagpapalo ni Ruben ang ahas gamit ang isang sanga ng puno. Nailuwa ng ahas ang nasa bibig at nang usisain ito ni Ruben, puro dahon ng iba't ibang uri ng damo at halaman. Dahil sa pagkakabugbog sa ahas, nangihina itong gumapang papalayo. Hinayaan naman iyon ni Ruben at tiningnan kung saan ito pupunta. Tumawid sa mababaw na sapa ang ahas at may nilapitang isa-isang damo at halaman. Tinandaan iyon ni Ruben at nang matapos ang ahas sa pangunguha ng mga dahon, muli itong tumawid sa sapa at laking gulat ni Ruben nang makita ang isa pang ahas. Kinagat nito ang katawan ng ahas na naputulan niya ng ulo at idinikit ito sa ulong nakakagat sa puno ng Gemelina. Lumapit naman ang ahas na may kagat ng mga dahon at iniluwa iyon sa sugat ng ahas. Makalipas ang ilang minuto, maniwala man kayo o hindi, biglang gumalaw yung ahas na naputulan ng ulo at gumapang papalayo. Nakilala si Ruben dahil sa kwentong ito at dahil na din sa mga nagamot niyang mga tao. Mas kilala siya sa panggagamot ng mga malalang sugat tulad ng naaksidente, nahiwa, nataga at kung ano-ano pa. Maliban dito, isa din sa kakayahan ni Ruben ay makipaglaban sa kahit anong uri ng aswang. Madalas itong dumadayo sa iba't ibang lugar para lamang harapin ang aswang na gumagambala sa mga tao. Lumipas ang mahabang panahon. Nawalan na ng balita si Delfin sa ama at nang mag-edad ng 19 na taong gulang si Lolo Delfin, itinanan niya ang nobya at hindi na nag-aral. Makalipas ang isang taon, nagdalang tao ang asawa ni Delfin na itago natin sa pangalang Rosing. Nakatira sila sa gitna ng bukid na sinasaka ni Delfin. Noong nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis si Rosing, dito na nagkaroon ng problema ang mag-asawa tuwing sasapit ang 6:00 ng hapon. Nakakaramdam ng init sa buong katawan ng ginang at parang hinahatak palabas ang bata sa sinapupunan nito. Kung ano-ano na ang ginagawa ni Delfin pero hindi talaga nawawala ang paghilab ng tiyan ng asawa. At kapag tumitindi na ang sakit na nararamdaman ng asawa, nagpaparikit siya sa kalan ng mga bagaso ng tabako. Kapag nagningas ang mga bagaso, unti-unti ding nawawala ang paghilab ng tiyan ni Rosing
at nawawala na din ng mainit na pakiramdam. Kaya ang ginagawa ni Lolo Delfin sa tuwing sasapit ang 5:30 ng hapon, naghahanda na siya ng mga bagaso ng tabako. Para nga pala sa mga hindi nakakaalam, ang bagaso ng tabako ay ang pinatuyong puno ng tabako. Madali itong magningas at napakausok. Masakit din ito sa mata, lalo na kung hindi masyadong tuyo ang bagaso. Balik tayo sa kwento. Ang ginagamit na pamparikit ni Delfin ay ang mga sira-sirang tsinelas na pinupulot niya sa mga gilid ng kalsada at mga basurahang nadadaanan. Nang minsang maubusan ng pamparikit na tsinelas si Lolo Delfin, kerosene ang ginamit niya, at nang sumapit ang 6:00 ng hapon, nag-umpisa na namang makaramdam ng init sa buong katawan si Rosing at dahan-dahan na namang humihilab ang kanyang tiyan. Habang lumalalim ang gabi, patindi ng patindi ang sakit na nararamdaman ni Rosing, kaya naman hindi na din mapakali si Delfin at hindi na alam ang gagawin. Naroong papahiran siya ng langis na gawa sa nyog. Lalagyan ng dahon ng ikmo pero wala pa rin. Dinadagdagan na din niya ng bagaso ng tabako yung apoy sa kalan. Pero hindi pa rin nawawala ang paghilab ng tiyan ni Rosing. Hanggang sa naalala niya ang isang gamit na iniwan ng ama noong huli silang magkita. Isang hugis bilog na kulay itim at may nakaukit na triangulo sa may mata sa gitna ng kwintas. Hinanap yon ni Delfin at nang makita, kaagad na ipinatong sa tiyan ng asawa at maniwala man kayo o hindi. Biglang nawala yung paghilab sa tiyan ni Rosing at kaagad itong nakatulog. Dahil sa nangyari, buong magdamag na hindi nakatulog si Delfin habang iniisip kung ano ba ang dahilan bakit nagkakaganoon ang kanyang asawa. Nang sumikat ang araw, kaagad na lumakad si Delfin at inasikaso muna ang bukirin saka nagpunta kay Tata Teban na kilalang albularyo sa lugar. Habang naglalakad papunta sa lugar ng manggagamot, may makakasalubong siyang isang lalaki na malayo pa lang ay kumakaway na sa kanya. Pilit niyang inaaninag ang mukha ng lalaki pero hindi niya mamukaan. Nang magkalapit sila, napamura si Delfin dahil kamuntik na niyang hindi makilala ang pinsan. "Anak ng tipaklong, Kuya Bining, ikaw pala yan. Walang ya. Ang laki ng pinagbago mo. Halos hindi na kita nakilala. Ang laki ng katawan mo at ang tangkad mo pa." Masayang wika ni Delfin sa pinsan. Dito din niya nalaman na doon na rin pala sa lugar na ninirahan si Bining at magkatabing barangay lang. Magkatabi lang din ang bukid na sinasaka nila. Kaya naman nang ayain ni Bining si Delfin na dumaan muna sa kanyang kubo, hindi na siya tumanggi. Nang naroon na sila sa kubo, nagulat si Delfin sa nakita dahil bumungad sa kanya ang isang animoy altar na may iba't ibang botelya ng langis at kung ano-anong uri ng kwintas na may iba't ibang hugis. Nakita din niya dito ang isang pamilyar na imahe. Kaya naman naitanong niya kay Bining kung ano ba ang mga yon. "Kuya Bining, ano yung mga yan? At saka, may ganyan din akong kwintas na bigay ni tatay." May pagtatakang tanong ni Delfin sa pinsan. "Ayan ba? Mga gamit ko yan. Yung ilan dyan galing pa kay Tata Ruben. Tinuruan kasi ako ng tatay mo ng panggagamot at lihim na karunungan nung 13 taon ako. Wala daw kasing gustong matuto sa mga kapatid mo kaya ayun, ako ang tinuruan." Wika ni Bining habang nakatalikod at nagtitimpla ng kape. Nakaramdam naman ng pagkainggit si Delfin dahil sa totoo lang, gusto niyang matutunan ang mga kakayahan ng ama. Pero dahil anak siya sa labas, nawalan siya ng pagkakataong makapagtanong sa ama. Habang nagkakape,
Naikwento ni Delphine sa pinsan ang dinadanas ng asawa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Dito niya nalaman na isang aswang ang gumagambala sa kanila. Kaya naman nagpresenta si Bining na tulungan ng pinsan. Nang matapos silang magkape, naghanda ito ng mga gamit. At habang nakikinig sa mga kwento ng pinsan, napansin ni Delphine ang 2 punyal na nasa magkabilang gilid ng altar ni Bining. Kuya, ano naman yung 2 kutsilyo na nasa gilid ng altar mo? Tanong nito sa pinsan na abala sa pag-aayos ng mga gamit. Yan ba? Mga punyal yan na panlaban sa mga masasamang elemento. Yung tanso galing yan sa isang maestro ko. At yung isa naman, mula yan sa buntot ng pagi. At mabisang panlaban o pantaboy ng aswang. Galing yan kay Tata Ruben. At ibibigay ko na yan sa'yo dahil mas kailangan mo yan ngayon. Bago makapananghali, inaya na ni Bining si Delphine sa tinitirhan. Pagdating sa lugar, nag-ikot si Bining sa paligid na tila ba may hinahanap. Sa tuwing hihinto, may itinutulos siyang kung ano sa lupa at may ibinubudbod na pulbos. Ngayon malalaman na natin kung anong uri ng aswang ang gumagambala sa inyo. Alam kong mahirap paniwalaan, pero isa ang probinsyang ito sa daanan ng mga aswang at mangkukulam na lumalayo sa lugar nila upang magtago. Yung ilan nga dito na tumira dahil liblib yung lugar eh. Wika ni Bining. Nakatunganga naman si Delphine sa mga ginagawa ng pinsan. Nang matapos si Bining, sakto namang nakapaghain na si Rosing ng kanilang tanghalian. Habang kumakain, nagkwentuhang muli ang magpinsan at mas lalong nakaramdam ng inggit at selo si Delphine dahil sa mga kwento ng pinsan tungkol sa amang hindi man lang niya nakasama habang lumalaki siya. Nang sumapit ang 5:30 ng hapon, nagbuhos ng langis si Bining sa bawat bintana at pintuan ng mga bahay. Nilabas din niya ang isang latigo at isang punyal na yari sa tanso. Inutusan din niya si Delphine na gawin ang tipikal na ginagawa tuwing sasapit ang ganoong oras. Delphine, gawin mo lang yung mga bagay na madalas mong gawin kapag ganitong oras. Huwag kang magpapahalata na may kasama kang iba dito sa bahay. Utos ni Bining sa pinsan. Sinalikop ng 2 kamay ang triangulong medalyon at nag-usal na mga katagang hindi nauunawaan ni Delphine. Nang sumapit ang 6:00, nag-umpisa ng makaramdam ng init si Rosing at nag-umpisa ng makaramdam ng paghilab ng tiyan ng ginang. Pinahiga ni Bining si Rosing at ipinatong sa tiyan nito ang medalyon. Nag-usal ng mga kataga at inihip sa tiyan ni Rosing. Nang madinig ni Delphine ang pagdaing ng asawa, nagmamadali itong pumasok sa bahay upang tingnan kung ano ang nangyayari. Naabutan niya na namimilipit sa sakit ang asawa at pawis naman si Bining habang nag-uusal ng mga kataga. Delphine, maganda ka. Ihanda mo yung punyal na binigay ko sa'yo. Anumang oras makikita na natin yung nilalang na gumagambala sa asawa mo. Wika ni Bining habang abala sa pagpapahid ng langis sa tiyan ni Rosing. Ilang minuto lang ang nakalipas. Nakarinig si Delphine ng isang tunog na parang nababaling mga sanga at kasunod noon ay isang daing na parang nahihirapan. Nahuli din kita? Delphine, bantayan mo si Rosing at lalabas lang ako. Kapag nadinig mo ang tawag ko, lumabas ka sa bintana at gawin mo yung iuutos ko. Wika ni Bining at mabilis na lumabas ng bahay. Ilang minuto uli ang nakalipas. Nadinig ni Delphine na may kausap si Bining at tila ba nakikipagtalo ito. Patindi naman ang patindi ang nararamdamang sakit ni Rosing ng mga sandaling yon. Nang madinig ni Delphine na tinawag ni Bining ang pangalan niya, kaagad siyang tumalon palabas ng bintana. At nang makita niya ang kaharap ng pinsan, halos hindi siya makakilos
dahil sa presensya ng nilalang. Isang matandang babae na may gulagulanit na suot na animoy, isang matandang hukluban na punong-puno ng putik ang buong katawan at nanlalagkit ang buhok. Hindi ito makakilos at nakatapak ang magkabilang paa sa mga lugar kung saan may itinusok si Bining sa lupa. Oy Delphine, huwag kang maduwag dyan. Saksakin mo ng punyalang matandang to. At hindi ito titigil hanggat hindi nakukuha ang anak mo. Wika ni Bining na halatang nahihirapan dahil habol hininga na itong nagsasalita. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang kumilos ang katawan ni Delphine at inundayan ng saksak sa dibdib ang matandang hindi makakilos. Nang bumagsak yung matandang babae, nadinig ni Delphine at Bining ang pagsigaw ni Rosing sa loob ng bahay. Nagmamadaling tumakbo papasok ng bahay si Delphine. Naabutan niya ang asawa na pawis sa tumiiyak. Napansin din niya ang dugo sa duster nito. Halos magwala sa galit si Delphine dahil sa nakitang kalagayan ng asawa. Nang pumasok si Bining, hinawakan kaagad nito ang tiyan ni Rosing at kaagad na nagbaling ng tingin sa pinsan at umiling. Napaupo na lang si Delphine dahil alam niya ang ibig sabihin ng pinsan. Wala na ang anak nito. Iyak ng iyak si Delphine dahil sa nangyari. Maging si Bining ay hindi makapaniwala sa naging resulta ng ginagawa nila. Hanggang sa may isang boses ang nadinig nila mula sa labas ng bahay. Ngayon, alam mo na ang pakiramdam ng mawala ng isang anak na hindi pa naisisilang. Ramdam mo ba ang sakit, Delphine? Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng kaisa-isa kong anak dahil sa iyong ama. Wika ng isang boses na sa tansya niya ay galing sa isang matandang lalaki. Kaagad na nagbitaw ng mga kataga si Bining at pumadyak ito ng 3 ulit sa lupa. Nadinig nila ang pag-angil kasabay ng pagdaing sa labas ng bahay. Dali-daling tumakbo palabas si Bining, kasunod si Delphine. Naabutan nila ang isang matandang lalaki na naka-shorts ng maong na may mahabang puting balbas at puting-puti na din ang buhok. Hayop ka, Erning! Ikaw pala ang tinutukoy ni Tata Ruben na matindi niyang kalaban at kaaway. Ngayon alam ko na kung bakit gano'n na lang ang pagpapaalala sa akin ni Tata Ruben tungkol sa'yo. Wika ni Bining nakita ang gigil sa itsura dahil sa pagtatagis ng bagang. Nangakmang uundayan ng saksak ni Delphine ang matanda. Bigla itong naglaho sa dilim at hindi na nila muling nakita. Napaluhod sa lupa si Delphine at walang tigil na umiiyak habang sinisisi ang ama na hindi man lang niya nakasama habang lumalaki. Maging si Bining ay hindi din makapaniwala sa nangyari. Ang buong akala niya ay sapat na ang kanyang kakayahan upang magamit na panlaban sa masasamang elemento. Pero nabigo siya sa pagkakataong yon. Kahit nanlumo at nadismaya sa nangyari, inalalayan ni Bining ang pinsan at inakay ito papasok sa loob ng bahay. Delphine, timbago ng nakaharap natin. Isang tribo ng mga aswang na nakalimutan na ng mga tao pero nanatiling buhay. Isa sila sa mga angka ng aswang na hindi nagaan yung hayop at hindi basta-basta napapatay. Si Erning, isa lang sa nakalaban ni Tata Ruben at maging ang tatay mo ay nabigong talunin ng aswang na yon. Wika ni Bining habang hinihimas ang likod ng pinsang si Delphine. Hindi naman umimik si Delphine habang nakaupo sa lamesa. Inasikaso naman ni Bining si Rosing upang mailigtas ito sa kapahamakan. Nang matapos isaayos si Rosing, binalikan ni Bining ang pinsan at sinabi nitong hindi pa tapos ang laban at nag-uumpisa pa lang ang lahat. Dito na kinausap ni Delphine si Bining
Naturuan siya nito ng kahit anumang kaalamang meron siya upang makagante sa aswang na pumaslang sa kanyang anak na hindi pa naisisilang. Sumang-ayon naman si Bining sa hiling ng pinsan at nangakong ituturo sa kanya ang lahat ng meron siya at tutulungan siyang ipaghiganti ang pagkawala ng kanyang anak. Naging usap-usapan sa buong lugar ang nangyari sa mag-asawang Delphine at Rosing. Ang ilan pa nga sa mga kababaryo ay hindi naniniwalang aswang ang may kagagawan dahil ni minsan hindi pa sila nakakita ng ganoon kabilis na pagkawala ng sanggol sa sinapupunan na aswang ang may gawa. Mas naniniwala pa silang isinumpa ng magulang ni Rosing ang mag-asawa dahil itinanan lang ito ni Delphine at hindi pa pinakakasalan. Hindi naman pinansin ni Delphine ang mga nadidinig na haka-haka tungkol sa pagkawala ng kanyang panganay na anak. Dahil din sa nangyari, inayos ni Delphine at Bining ang bahay nila. Inalis nila ang dating dingding na yari lang sa pawid at pinalitan ito ng sawali. Naglagay din sila ng plywood sa loob ng bahay at inayos din nila ang mga pintuan at bintana. Naglagay na din sila ng bakod sa likod bahay na yari sa bagakay. Isang linggo din ang inabot bago natapos ang pagkukumpuni at paglalagay ng bakod. Habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng kawayan sa likod bahay si Delphine at Bining, narinig nilang biglang sumigaw si Rosing. Kaya nagmamadaling tumakbo si Delphine papunta sa asawa. Naabutan niya ang asawa na nakakapit sa hamba ng pintuan at may umaagos na dugo sa magkabilang binti. Inalalayan ito ni Delphine at pinaupo. "Anong nangyari, Rosing? Hindi pa rin ba tumitigil ang pagdurugo mo? Mabuti pa kaya dali na kita sa ospital." Nag-aalalang wika ni Delphine sa asawa. Ayaw kasi nitong magpadala sa ospital dahil natatakot sa maaaring maging gastos nila. Nagkasya na lang ito sa pag-inom ng nilagang balat ng anunang na siyang kilalang gamot sa lugar kapag nakukunan ng isang babae at ayaw tumigil ng pagdurugo. Hindi na umimik pa si Rosing. Salo nito ang tiyan at kita sa mukha ang matinding sakit na nararamdaman. Kaagad na kumilos si Delphine at nagbihis. Inayos din ng asawa at nagpatawag ng tricycle kay Bining. Pagdating sa ospital, napagalitan pa sila ng doktor dahil isang linggo na pala ang nakalipas mula ng nakunan ay noon lang ito dinala sa pagamutan. Hindi naman na umimik ang mag-asawa at sumunod na lang sa mga sinasabi ng doktor. Nang sabihin ng doktor na kailangan ng makonfine si Rosing, wala nang nagawa si Delphine kundi pumayag dahil ayaw niyang mawala ang asawa. Mabuti na lang at may ipon sila at para sana iyon sa papalabas nilang anak. 3 araw din na namalagi si Rosing sa ospital at nang makalabas ito, maayos na ang itsura nito at masigla. Ngunit mababakas pa rin ang lungkot sa mukha ng ginang. Pagdating nila sa bahay, naroon si Bining at naghihintay sa labas ng tarangkahan nila. "Oy Delphine, Rosing, kanina ko pa kayo hinihintay. Mabuti at maayos na ang pakiramdam mo." Nakangiting wika ni Bining habang sinasalubong ang mag-asawa. Nang makapasok sila sa bahay, naghain na si Bining at inaya ng kumain ng mag-asawa. Nagluto na pala ito ng nilagang buto-buto ng baka habang hinihintay ang pagdating nila. Habang kumakain, kinausap ni Bining ang dalawa at sinabing dapat ay maikasal na sila. Delphine, dapat magpakasal na kayo ni Rosing. Huwag mo nang alalahanin ang gastos dahil may sasagot na nito. Nalaman ni Tata Ruben ang nangyari sa inyong mag-asawa at bukas daw ay pupunta siya dito para kausapin kayo. Wika ni Bining. Hindi naman kaagad nakaimik si Delphine sa sinabing yon ni Bining. Maging si Rosing ay hindi din nagsalita. Matapos nilang kumain,
Muling kinausap ni Bining si Delphine tungkol sa alok ng tatay nito tungkol sa kasal. O Insan, ayos ka lang ba? Ano bang nasa isip mo ngayon? Kung hindi mo gusto yung alok ng ama mo, pwede naman nating huwag nang ituloy at ipagpaliban muna ang kasal nyo ni Rosing. Kuya Bining, hindi lang ako makapaniwala na si tatay pa ang gagastos sa pagpapakasal namin. Isa pa, iniisip ko paano kung malaman ng asawa niya yung tungkol sa gastos. Sagot naman ni Delphine na nagbuntong hininga. Nako, huwag mo nang isipin yon. At bukas malalaman mo ang lahat. Si Tata Ruben na ang magpapaliwanag sa'yo. Sagot naman ni Bining. Kinabukasan, maagang gumising si Delphine. 3:00 pa lang ng madaling araw naghahanda na siya ng pagkain nilang mag-asawa. At matapos magluto, hinanda na rin niya ang mga gamit sa bukid dahil magpapatanim na siya ng palay. Matapos nilang kumain ng almusal, nagpaalam na si Delphine sa asawa para lumusong na sa bukid. Dahil nasa gitna ng bukid ang bahay nila, nakikita ni Delphine ang sino mang pupunta sa kanilang bahay. Nakita niyang may 2 lalaking naglalakad papunta sa kanila at kumakaway sa kanya ang isa dito. Nang makilala kung sino ito, huminto sa pag-aararo si Delphine at kinalagang kalabaw sa araro. Itinali niya ito sa malaking puno ng kamatsili at naglakad pauwi sa bahay. Naghugas muna siya ng katawan bago pumasok sa loob. Kaagad naman siyang sinalubong ni Bining at dito ay nakita niya ang isang may edad na lalaki. Malaki ang pangangatawan pero hindi katangkaran. Anak, kumusta ka na? Ang tagal bago tayo muling nagkita. Hayaan mo sanang makabawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo, Delphine. Sabi nito na mangiyak-ngiyak pa. Naluha na rin si Delphine at niyakap ang ama na noon na lang niya muling nakita. Ipinaliwanag ni Tata Ruben kay Delphine ang mga pangyayari at sinabi nitong matagal nang alam ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanya. Matagal na ring namayapa ang kanyang asawa at nagsosolo na siya sa buhay. May mga pamilya na kasi ang mga kapatid niya. Naroon na rin sa lugar ang ibang kamag-anak nila. Kaya nagpasya si Tata Ruben na doon na rin manirahan. Hindi naman nakasagot si Delphine sa mga sinabi ng ama at nagpahain na lang sa asawa. Habang kumakain, tahimik ang lahat at nagpapakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa magsalita si Tata Ruben at binanggit nito ang tungkol sa kasal ni Delphine at Rosing. Dito na nila napag-usapan ang mga gagawin para sa kasal. Huwag kang mag-alala anak at madami naman akong naitabing pera kaya hindi nyo dapat alalahanin ang gastos. Wika ni Tata Ruben at tinapik pa sa balikat si Delphine. Ang gusto ni Rosing ay isang simpleng kasalan lang ang maganap at mga kamag-anak lang nila ang iimbitahan para makaiwas sa malaking gastos. Ang mayor ng lugar ang nagkasal sa kanila. Nakaraos nga ang kasal at nagbalik na sa dati ang lahat. Dumalo din ang ina ni Delphine na matagal din siyang hindi kinausap dahil sa ginawang pakikipagtanan. Naroon din ang mga magulang ni Rosing na hindi nakababakasan ng sama ng loob kay Delphine. 1 linggo ang nakalipas. Muling kinausap ni Tata Ruben ang anak at ang usapan nila ay tungkol sa nangyaring engkwentro sa aswang. Delphine, anak, ang nakaharap niyong dalawa ni Bining ay si Erning. Isang magaling na manggagamot na tumalikod sa salita ng Diyos at niyakap ang kadiliman. Mula sa isang tribo na kilala pagdating sa pambabarang ang ina ni Erning at mula naman sa ibang tribo ang kanyang ama. Kasabay ko siyang nag-aral ng lihim na karunungan at isa siya sa pinakamagaling. Pagkukwento ni Tata Ruben sa anak habang nakaupo sila sa likod bahay at nagkakape. Tinanong naman ni Delphine kung papaanong naging isang aswang ang matanda. Gayong isa pala itong manggagamot. Ang sabi ho ni Kuya Bining,
Isa daw uri ng aswang na timbagon si Erning at matandang tribo na daw ang kinabibilangan nito. Tugon naman ni Delphine na bakas sa mukha ang pagtataka. Ay, anak, ang tribo ng timbagon ay isang samahan at hindi tribo. May tuturing silang kulto na nag-aaral ng karunungan mula sa kaliwa. Kakaiba ang mga kakayahan ng bawat isa sa kanila dahil may alam sila sa lihim na karunungan. Oo, kumakain sila ng karne ng tao at dahil dito nagkakaroon sila ng kakaibang lakas ng pangangatawan na hindi maipaliwanag. Tugon ni Tata Ruben na labis namang ikinagulat ni Delphine. Ayon pa kay Tata Ruben, gumagamit ang mga ito ng kakaibang uri ng halaman at mga kabute sa paligid na siyang sinusunog at ipinapaamoy sa buntis upang malaglag ang sanggol sa sinapupunan ng kanilang biktima. At kapag lumabas ang sanggol, gumagamit sila ng isang uri ng tagabulag upang kunin ang sanggol. Galit na galit daw si Erning sa kanya dahil minsan nang ginambala ng grupo ang isang anak niyang babae na kasalukuyang nagdadalang tao noon. Hindi niya alam na anak pala ni Erning ang gumagambala at kasalukuyan ding nagdadalang tao. Napatay niya ang babae kasama ang ipinagbubuntis nito. Simula noon, naging madalas na ang pagbabanta ni Erning na gaganti siya. Kaya binigyan niya ng matataas na uri ng pangontra ang mga anak. Kaya hindi makalapit si Erning sa mga ito. Alam din ito ang tungkol kay Delphine. Kaya naman dito ito gumante. Napakuyom ng kamao si Delphine at naalala ang gabing nawala ang kanyang anak. Nabanggit din ni Delphine sa ama na tinuruan siya ni Bining ng lihim na karunungan. Tinapik naman ni Tata Ruben ang anak sa balikat at nagwika ito na kung nag-iisip siyang gumante ay huwag na niyang gawin para hindi na lumaki ang gulo. Anak, maraming kasamahan si Erning at kung gaganti ka, tiyak na madami ang makakalaban mo. Baka lalo lang maging magulo ang pamilya mo. Wika ni Tata Ruben sa anak. Tumayo naman si Delphine at hindi nagsalita. Dumampot ito ng malaking bato at hinagis sa gitnang bukid. Alam ni Tata Ruben na napakabigat ng dinadala ng anak at hindi din niya alam kung ano pa ang maaari niyang gawin upang kumalma ito. Lumipas ang ilang buwan, muling nagdalang tao si Rosing at bihasa na din sa paggamit ng lihim na karunungan si Delphine. Naging mas listo at mapagmatsyag si Delphine at hindi nawawala ng itak na pinuti sa dingding ng bahay malapit sa mga bintana at mga pintuan. Tuwing may kakalusko sa labas ay bumabangon si Delphine at sumisilip sa labas. Nakasanayan niya na maging tulog manok dahil ayaw na niyang maulit pa ang nangyari sa panganay nilang anak. Hanggang sa dumating ang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Rosing. Dito na muling naranasan ng mag-asawa ang katulad na pangyayari noong una. Hindi na kinakitaan ni Rosing ng anumang pag-aalala si Delphine at kita sa itsura nito ang kasiguraduhan sa mga ginagawa. Nang mag-umpisang humilab ang tiyan ni Rosing, kaagad na ipinatong ni Delphine ang medalyong 3 piko sa tiyan ng asawa at kinuha nito ang itak na nasa gilid ng bintana. Nagsambit ng mga orasyon si Delphine at pumadyak siya ng 3 beses sa lupa. Ilang minuto ang nakalipas. Nakarinig siya ng pagdaing sa labas ng bahay sa bandang likuran. Mabilis niyang binuksan ang bintana at tumalon papalabas ng bahay. Naabutan niya ang isang lalaking halos kasing edad ni Bining. Nasa labas ito ng bakod at hindi makakilos. Lintik! Kayo talaga bang hindi nyo kami titigilan? Hindi ba kayo nakontento sa ginawa nyo sa panganay kong anak? Wika ni Delphine at kaagad namang tumakbo papalapit sa lalaki at inundayan ito ng taga. Tinamaan sa balikat ang lalaki at dahil sa tama ng itak,
Sumigaw ito ng ubod lakas at napaluhod sa lupa, habang salo ang balikat na tinamaan ng itak. Nang muli sanang uundayan ng taga ni Delphine ang lalaki, bigla itong tumalon patalikod at nawala sa madilim na paligid. Kaagad na bumalik sa loob ng bahay si Delphine at naabutan niya ang asawa na nakaupo sa kama at may hawak na rosaryo. Nakapikit ang mga mata habang binabanggit ang dasal na Aba Ginoong Maria. "Rosing, kumusta pakiramdam mo? Anong lagay ng bata? Hindi na ba sumasakit ang tiyan mo?" Sunod-sunod na tanong ni Delphine sa asawa. Ngumiti naman si Rosing at sinabing ayos lang ang pakiramdam niya. Bigla na lang daw nawala yung paghilab ng tiyan niya nang simulan niya ang pagrorosaryo. Hindi na natulog si Delphine ng buong gabi at nagmasid na lang sa buong paligid. Kinabukasan, maagang nagpunta si Bining sa bahay nila Delphine upang manghiram saglit ng kalabaw dahil may hahakuting mga punla. Inalok niya ito na magkape muna sila at dito nga ay naikwento niya ang nangyari. Kaagad namang nagpresenta si Bining na tutulong sa pagbabantay. Bagay na sinang-ayunan naman ni Delphine dahil alam niyang hindi din niya kakayanin kung mag-isa lang siya. Dahil sa puyat ng nagdaang gabi, hindi na muna lumusong sa bukid si Delphine at nagpahinga na lang sa bahay. Pagdating ng 2:00 ng hapon, ginising siya ng asawa. Hinahanap daw siya ni Tata Ruben. Nang lumabas ng silid si Delphine, nasa lamesa na ang ama at nagkakape. "O Delphine, tara't magkape. May pag-uusapan tayo. Alam ko ang nangyari kagabi dahil ramdam ko ang mga binitiwan mong orasyon. Sana ay hindi ka na lumaban, anak. Alam ko ang nararamdaman mo pero hindi basta-bastang grupo ang kakalabanin mo." Sabi ni Tata Ruben na bakas sa mukha ang pag-aalala. Lumakad naman papalapit sa banggerahan si Delphine at taghilamos. Kumuha ito ng basong sartin at nagtimpla ng kape. "Tay, hindi ako duwag at hindi na ako papayag na maulit pa yung nangyari sa panganay ko. Kung kailangan makipagpatayan ako sa kanila, gagawin ko." Matigas na wika ni Delphine habang nagkakanaw ng kape sa tasa. Hindi na umimik pa si Tata Ruben sa sinabing iyon ng anak. Ngunit nakiusap ito na kung maaari sana ay doon muna siya tumuloy para makatulong siya sa kung anumang problema ang paparating. Hindi naman yon tinanggihan ni Delphine at sinabing si Bining ay tutulong din sa pagbabantay. "Alam kong desidido ka na, anak, sa gagawin mo. Sasamahan ko kayong mag-asawa dito. Gusto kong makabawi sa pagkukulang ko sa iyo simula nung bata ka pa." Wika ni Tata Ruben. Makalipas ang ilang oras, dumating naman si Bining. Dala ang kalabaw na hiniram kay Delphine at may bit-bit itong bayong na pinaglalagyan ng mga gamit. Tulad ng buntot pagi, maliliit na bagakay na pinatulis ang dulo at mga langis. Nang sumapit ang 6:00 ng hapon, naghanda na silang tatlo. Alam na nila ang mga gagawin. Nakiramdam sila sa paligid habang si Rosing naman ay nasa loob ng silid at nagro-rosaryo. Maya-maya pa, nakarinig sila ng isang boses ng lalaki na tinatawag ang pangalan ni Delphine mula sa likod bahay. Garalgal ang boses nito at pilit pinapalabas si Delphine. Sumenyas naman si Tata Ruben sa anak na manatili lang sa loob at siya na ang haharap dito. Dahan-dahang binuksan ni Tata Ruben ang pintuan sa likod bahay at lumabas. Dinig na dinig ni Delphine at Bining ang pag-uusap ni Tata Ruben at ng isang lalaki. "Aha, kita mo nga naman ang tandang Ruben. Buhay ka pa pala. Ngayon ay hindi na kami mahihirapang hanapin ka pa. Sa oras na malaman ni Ka Erning na narito ka, tiyak na magkakaroon ng magandang labanan. Nasugatan ng anak mo ang isa sa mga kasamahan namin na napadaan lang dito sa lugar. Kaya ilabas mo siya dito at kakausapin ko lang.
Nagngalit naman ang bagang ni Delphine sa narinig, kaya agad siyang tumayo at lumabas ng bahay. Hoy! Sinungaling! Anong napadaan? Binalak niyang gawa ng masama ang asawa ko, kaya ko siya inatake. Iharap mo sa akin yung sinasabi mong kasamahan mo at papatunayan kong hindi lang siya basta napadaan. Sagot ni Delphine na mas hinigpitan pa ang pagkakahawak ng itak at itinutok ito sa lalaking kausap.